Ang pagkakaroon ng isang titulo ay isa lamang sa mga palatandaan at sukatan kung gaano kalakas ang isang individual na siyang dahilan upang kilalanin ng mga nakakarami ang kanyang pangalan. Maraming mga titulo sa buong mundo ang ibinibigay sa mga espesyal na individual na nagpapakita ng kanilang kagalingan at kalamangan sa iba, lalo na sa aspeto ng pakikipaglaban. Ang titulo bilang hari ng mga pirata ay ang masasabi nating pinakamahirap maabot ng isang individual, dahil na rin sa halos lahat ng mga pirata sa buong mundo ay hinahangad ang bagay na ito. Ang titulo rin bilang isang emperor ng karagatan ay ibinibigay sa mga espesyal na pirata na nagtataglay na malakas na kapangyarihan na mayroong malawak at malakas na mga nasasakupan. Ang mga emperor din ang nangunguna at nasa pinakamalapit na posisyon para maging susunod na hari ng mga pirata dahil na rin sa kanilang malakas na kapangyarihan at mga impluwensya. Ang isa pa sa mga titulo na iginagalang hindi lang ng mga pirata kundi maging ng mga marino ay ang titulo bilang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Si Dracul Mihawk ay isang kilala at tanyag na pirata na may hawak sa titulo bilang ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo at ang taong gustong matalo ni Zoro balang araw. Si Mihawk ay kinikilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang pirata sa buong mundo na nagtataglay ng napakalawak na kaalaman at abilidad sa aspeto ng pakikipaglaban. Ang titulo rin bilang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo ay walang anumang pagtutol kay Mihawk na nagpapakita lamang sa tiwala nito sa kanyang abilidad at kapangyarihan. Malaki rin ang respeto ni Mihawk sa mga individual na may prinsipyo sa pagiging isang swordsman at nagpapakita ng kanilang dedikasyon para sa kanilang mga pangarap. Unang ipinakilala si Mihawk matapos nitong pinalubog ang 55 mga barko ni Dunkirk, pati na rin ang kanyang 5,000 mga tauhan. Ang ipinakitang lakas ni Mihawk ang siyang nagbigay ng malaking pangamba sa buong hukbo ni Dunkirk, at inakusahan pa itong gumagamit ng kapangyarihan ng isang sinumpang prutas. Sa mga ipinakitang abilidad ni Mihawk sa kanyang naging mga laban, ay masasabi nating ang kanyang kakayahan ay isang purong kahusayan at may pambihirang talento. Kaya naman si Mihawk ay isa sa mga kilalang warlord na ang lakas ay nakabatay lamang sa kanyang natural na abilidad at hindi umaasa sa kapangyarihan ng isang sinumpang prutas. Gayunpaman, ang mga ipinakita noon ni Mihawk sa digmaang naganap sa Marineford, ay masasabi nating hindi pa nito ipinapakita ang kanyang buong abilidad at lakas na maibibigay sa laban. May pagkakataon rin sa nakaraan, kung saan si Mihawk ay nagkaroon ng isang duelo at binansagan bilang karibal ng emperor na si Shanks na isa sa pinakamalakas na pirata sa buong mundo. Ngunit ang kanilang naging duelo ay hindi pa ipinapakita, at hindi pa detalyado kung sino ang nanalo sa dalawa sa kanilang naging laban. Gayunpaman, nawalan na ng interes si Mihawk na labanan ang emperor na si Shanks matapos ang pagkawala ng kanyang kaliwang braso, dahil na rin sa pagligtas nito sa batang si Luffy. Sinabi nga rin ng yumaong emperor na si Whitebeard na ang naging duelo noon ni Shanks laban kay Mihawk ay malinaw pa rin sa kanyang mga memorya. Si Whitebeard na tinaguri ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo ay hindi malimutan at napahanga sa naging duelo noon ni Shanks at Mihawk. Nagpapahiwatig lamang ito na isang maganda at pantay na laban ang nasaksihan ni Whitebeard sa pagitan ng dalawang magigiting na mga individual. Sa ngayon, ay mahirap pang sukatin at malaman ang totoong hangganan ng lakas na tinataglay ng pinakamalakas na swordsman sa buong mundo dahil hindi pa ito nakitang lumaban ng buong lakas at seryoso. Subalit ang tawagin bilang karibal ng emperor na si Shanks ay isa lamang sa mga palatandaan, at siyang magpapatunay kung gaano kalakas ang tinaguri ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Kaya naman, pwede na nating ilagay ang mga abilidad na tinataglay ni Mihawk sa antas ng kapangyarihan na tinataglay ng isang emperor na itinuturing bilang pinakamalakas na mga pirata sa buong mundo. Ngunit ang pagkakaroon ng malakas na kapangyarihan ay hindi pa sapat upang mapabilang at tawagin ng isang tulad ni Mihawk bilang isang emperor tulad ni Big Mom o Kaido.
Ang pagkakaiba lang ni Mihawk sa hanay ng mga emperor ay ang hindi nito pagkakaroon ng kanyang sariling grupo, at maraming mga teritoryong hinahawakan o nasasakupan. Ang mga emperor ay mayroong napakaraming mga miyembro, at malalakas na mga commander na handang tumulong sa kanila laban sa ibang mga pirata o maging sa world government. Sa ngayon ay hindi pa natin alam ang lawak ng kapangyarihan at mga teritoryong nasasakupan ni Shanks, ngunit kinikilala sa buong mundo ang lakas ng kanyang grupo. Ang mga emperor ay namumuno sa isang malakas na grupo ng mga pirata at may malawak na koneksyon na may malaking banta laban sa world government. Sa kabilang banda, ay kabaliktaran naman si Mihawk sa mga emperor kung saan wala itong mga kasamahan, at mas piniling mapag-isa at umaasa lamang sa kanyang sariling abilidad at kapangyarihan. Bago pa man ang pagkamatay ng hari ng mga pirata, ay isang kilalang pirata na itong si Mihawk na kinikilala lalo na sa lahat ng mga swordsman sa buong mundo. Si Mihawk ay naglalakbay upang makipaglaban sa malalakas na individual, lalo na sa larangan ng espada hanggang sa wala na itong makitang karapat-dapat na kalaban. Posible ding sa mga paglalakbay ni Mihawk ay umabot na ito hanggang sa New World upang makalaban ng malalakas na mga swordsman sa buong mundo. Ang New World ay ang pinakadelikadong karagatan sa buong mundo dahil sa abnormal na lagay ng panahon, at malalakas na mga pirata o mga emperor na siyang may hawak sa lugar na ito. Ayon din kay Law ay may dalawang pagpipilian upang maging ligtas at magtagal ang isang grupo ng mga pirata sa lugar na ito. Ito ay ang gumawa ng isang alyansa na kayang labanan ang mga emperor o sumali sa mga ito para sa kanilang kaligtasan at proteksyon laban sa ibang malaking grupo ng mga pirata. Subalit kung ating pagmamasdan ng mabuti ang lagay ng katawan ni Mihawk ay wala man lang tayong makikitang peklat o mga sugat na natamo nito sa lahat ng kanyang naging mga laban. Isama na rin natin ang hindi pagkakaroon ni Mihawk ng isang grupo na handang tumulong sa kanya kung sakaling makasagupan nito ang malalaking grupo ng mga pirata. Subalit sa kabila ng kakulangan nito ng malalakas na mga kasamahan ay hindi naging problema kay Mihawk ang maglakbay sa iba't ibang parte ng mundo para maghanap ng malalakas na mga kalaban. Hindi ko rin sinasabi na walang magawa ang mga emperor kay Mihawk, kundi walang dahilan ito na labanan ng isang emperor lalo na kung wala naman itong kaugnayan sa pagiging isang swordsman. Ang pagsali ni Mihawk bilang isang warlord ay hindi nangangahulugan na natatakot itong makipaglaban sa puwersa ng world government o makalaban ang mga admiral ng mga marino. Sa tingin ko ay paraan ni Mihawk ang maging warlord upang maiwasan ang walang kabuluhang mga laban, lalo na kung wala naman itong kaugnayan sa pagiging isang swordsman o sa kanyang larangan. Bagaman naging kaalyado noon si Mihawk ng world government, ngunit wala naman itong pakialam sa kanilang mga layunin at mga ipinaglalaban. Ayon sa dating Fleet Admiral na si Sengoku ay bihira lamang dumalo si Mihawk sa mga pagpupulong ng mga warlord sa tuwing ipinapatawag sila ng world government. Ang isa pa sa mga paraan at sukatan upang malaman ang importansya o lakas ng isang pirata ay ang mga bounty na ipinataw para sa kanilang ulo. Sa lahat ng mga pirata, ay ang mga emperor ang siyang may hawak sa pinakamalaking mga bounty na umaabot ng 4 na bilyon dahil na rin sa malaking banta nila sa world government. Ngunit kapansin-pansin na hindi pa ipinapakita hanggang sa ngayon ang wanted poster ni Mihawk o ang halaga na ipinataw para sa kanyang ulo. Ang isa pa sa mga individual na hindi pa ipinapakita ang bounty ay walang iba, kundi ang leader ng revolusyonaryong hukbo na si Dragon na tinaguri ang most wanted na kriminal sa buong mundo. Ang kapangyarihan rin at lakas na tinataglay ni Monkey D. Dragon ay sinasabing maihahambing sa kapangyarihan na tinataglay ng isang emperor o sa isang admiral ng mga marino. Kaya naman na ang pananatiling lihim sa bounty ni Mihawk ay isa rin sa mga patunay sa pagiging espesyal nito, at sa taglay nitong kapangyarihan na hindi maaaring baliwalain. Ang sandata ni Mihawk ang isa pa sa nakikita kong dahilan kung bakit si Mihawk ay may kukumpara natin sa isang emperor na kayang labanan maging ang isang tulad ni Kaido.
Si Mihawk ang may hawak sa Yuro na isa sa pinakamalakas na espada sa buong mundo, na isa sa 12 mga Supreme Grade Sword na kilala sa taglay nitong kalidad at kapangyarihan. Nabibilang rin sa mga Supreme Grade Sword, ang sandata na ginagamit noon ng yumaong emperor na si Whitebeard sa panahon kung saan nagaganap ang digmaan sa Marineford. Gamit ang Yuro ay nagagawang magpalabas ni Mihawk ng isang napakabilis na pag-atake na kayang hiwain ng isang malaking barko o isang malabundok na laki ng yelo. Ang emperor na si Kaido ay nakilala hindi lang sa kanyang malakas na kapangyarihan kundi sa pambihirang tibay ng kanyang katawan na hindi nasusugatan ng mga ordinaryong pag-atake. Matatandaan na tanging ang sandata na Enma na ginagamit ni Oda ng isa sa mga kilalang sandata na nagawang mapinsala ang napakatibay na katawan ni Kaido. Ang Enma ay kabilang sa mga 21 Great Grade Sword na nasa pangalawa sa pinakamalakas na espada sa buong mundo. Gayunpaman, gamit ang Enma ay nagawang mapinsala ni Oda ng napakatibay na katawan ng halimaw na si Kaido. Sa kabilang banda naman, ay hawak ni Mihawk ang Yuro na isa sa 12 Supreme Grade Sword na siyang pinakamalakas na mga blade sa buong mundo. Kaya naman sa taglay na husay ni Mihawk bilang ang pinakamalakas na swordsman at sa hawak nitong malakas na espada ay hindi na imposible kay Mihawk na matalo ang isang tulad ni Kaido. Shout out po sa mga nagpapa-shout out at maraming salamat sa mga patuloy pa ring sumusuporta.